Maganda po itong pinag-uusapan ninyo with DepEd, no? Na ang pagtatayo ng school buildings po ay maaari na po maging katuwang ang mga LGUs. In this case po, ang ilang mga city mayors po ay magiging involved dito. Pwede ba makakuha po ng ilang pong detalye, Mayor, kung sakasakali? Paano po ang usapin muna ng funding nito? At yung implementasyon po, paano po kaya, Mayor? Opo, Manong Ted, sa bisa po ng panukalang batas ni Senator Bam Aquino na tinatawag na CAP Act o yung Classroom Building Acceleration Program Act, ay meron na hong nakalaan na pondo para sa pagtatayo po ng mga classroom. Alam naman ho natin na napakalaking problema ho natin ngayon ang classroom construction at base naman po sa datos na binigay po sa atin ni Secretary Sani Angara coming from the DPWH mismo, ay napakakaunti ng mga silid-aralan na nagawa ng DPWH in the last few years. No? So, ang hakbang na ito, at ito po ay aligned sa direktiba po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. in empowering LGUs sa bisa nga po ng direktiba ni Pangulong Marcos at sa tulong ng CAP Act ni Senator Bam Aquino and through the proactive leadership of Secretary Sani Angara, pwede na ho mag-download ng pondo sa mga LGUs. Something, Manong Ted and DJ Chacha, something that we have never experienced before. Kasi dati, umaasa lang po talaga ang mga LGUs sa DPWH. Kung merong mga cities na kayang magtayo ng sariling classrooms, nako, iilan lang po yan. Yan yung mga sobrang yayaman na talaga sa mga lungsod. But everyone else will really have to rely on the DPWH. Okay. So, yan po ang mangyayari ho niyan. Ito po, if I may go through the process. Go ahead. Kahapon po, no, nagkaroon ho kami ng isang mayor's dialogue. I took the initiative to invite our city and municipal mayors. 240 mayors po came from all over the country. And it is a manifestation of their desire to build classrooms on their own. Kasi nga ho, no, marami sa kanila lumalabas kahapon sa dialogo ay talagang nagkakaproblema with the national government, yung mga complaints po nila tungkol sa kakulangan. No? Ngayon po, sa bisa nga nito ay pwedeng kami na as LGUs ang gumawa. So napakasimple lang po ng proseso. Number one is the letter of intent from the LGU signifying the intention na gusto nga nila namin, no? Magtayo ng mga classrooms. Kailangan ho ng authority from the Sangguniang Panlungsod or Sangguniang Bayan, depending if you're a city or municipality. Number 3, yung listahan no, ng mga proposal kung saan mga barangay itatayo ito. Of course, kailangan Manong Ted at DJ Chacha, feasible when it comes to the area. Meron pa bang lupa? Meron pa bang lugar sa mga existing campuses na pwedeng pagtayuan po nito? Next, of course, the LGU must show that it has experience in undertaking such infrastructure projects. And number 5, any document that will show the working financial management system. No? So kailangan may patunay na merong kakayanan nga ang LGU na i-handle ng mabuti ang pondong ito at maitayo ng maayos ang mga silid-aralan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa totoo, tunay at